emphasis, bagang nabanggit nyo na kanina, gaano ba ang importansya itong si Gutesa? Bakit mukhang ito ang pinaproject ngayon, ano, at mukhang talagang seryoso silang i-discredit si Gutesa? Hanggat maaari lang, siguro sa susunod na pagdinig, huwag na itong lumutang eh. Kasi hindi na rin matagpuan ngayon at hindi na malaman kung saan nila hahanapin. Diyan mo makikita ang kahalagahan Opo. ng testimony ni Gutesa. Ayun, oho. Kung naalala mo, nung nag-deliver ako ng privilege speech sa plenary, sabi ko, si Orly Gutesa, ang pinaka-credible na witness sa pagdinig na ito. Pinaka-credible na witness si Gutesa sa pagdinig ng Blue Hearing Committee, mga kababayan. At ito nga po, nagbanta na si Senator Marcolita na may kalalagyan nga po itong Attorney Espera na sinasabing di umano PK daw ang notaryo ang perma doon sa notaryo ni Sergeant Gutesa. Pakinggan po natin si Senator Marcolita, mga kababayan. Hindi pa niya nakikita man lang. Siguro kinumpara man niya. Kasi sinabi nga, peke agad eh. Di ba doon sa kanyang desisyon daw? Nung nagpunta ako doon, nagkaharap kami. Nga pala, pumunta nga pala kayo, no? Ang sabi ko sa kanya, Judge, hindi naman kako ang pakay ko ay yung matukoy nating kumpirma niya. Sa aking palagay, hindi niya pirma yan. Ayan, opo. Pero merong nagnunotaryo sa pangalan niya sa lugar na yan. Ang gusto ko lang sanang i-request sa inyo, kung papayag kayo, makakuha ko ng ilang piraso ng mga ninotaryo niya sa mga nakaraang panahon. And sabi naman niya, Senator, ano po pagka ganito po kasi ang nature ng request ay sa Supreme Court po kayo dumaan. Hindi naman ako nagpilit, yun pala yung tunturin. Hindi nagpasalamat ako sa kanya. Pero alam niya from the beginning na yung aking pakay, magkumpara lang ako. Kasi maring hindi niya nga pirma yun. Pero pumayag siya na isang tao ang pipirma para sa kanya. Yan ang katotohanan dyan. At sa sandaling ma-establish ko yan, at talagang gagawin ko yan, ngayon pa lang, hindi kita tinatakot, Attorney Espera, may kalalagyan ka. Ayun na nga po, mga kababayan, Attorney Espera, ngayon pa lang, hindi ka tinatakot ni Senator Marcolita, may kalalagyan ka. Dahil pinagkumpara na po ni Senator Marcolita, ito nga pong mga perma, no? At same po lahat. Nagtugma po ito at mayroon pa nga po si Attorney Makalintal, no? At yung iba pa na libu-libo na siguro ang 24/7 mong notaryo public na yan at dalawa pa ang pwesto. Papaano mo may papaliwanag ngayon na mga peke yung mga yon? Antayin mo ba ikaw naman dyan ang sugurin ng mga ninotaryo mo dyan? Aba, Attorney Espera, ito na ang matinding mukhang kasasapitin mo mamaya. Baka makalkal ang mas matindi mong baho dyan, no, kung mayroon man. Tayo rito ay nagtatanong lang, mga kababayan. Sapagkat ngayon, mukhang nagpapakasangkapan kayata upang i-discredit itong si Sergeant Gutesa. Na ayon nga kay Senator Marcolita, the most credible witness. At mayroon pa nga tayo napakinggan kay pangalan nito si Colonel Kirubin. Sabi ni Colonel Kirubin, kung itong si Gutesa ang kanyang salaysay ay wala naman palang silbi, bakit hindi nyo lang hayaan? Bakit marami ngayon ang drive or marami ngayon ang ginagawa ng iba upang pigilan ito? So ibig sabihin, mayroong katotohanan ng kanyang sinasabi. Kasi may effort na harangin, pigilin ang kanyang pagsasalita. Logic dictates, mga kababayan. Logically speaking, na mayroon talagang laman. At sa masasabi natin dito, at sinasabi rin ni Senator Marcolita, the most credible witness, at wala po siyang pakinabang dito. Maliwanag po yan, hindi man po tayo mga abogado, mga kababayan, pero alam natin, si Sergeant Gutesa, everything to lose, has nothing to gain dito sa pangyayaring ito, mga kababayan. Speaking of nothing to gain, mga kababayan, punta po tayo rito sa Marcos administration. Wala pong napala, kundi isang matinding kahihiyan at mukhang isinusuka po ng Asian leaders itong leader ng ating bansa. Panoorin niyo po itong bidyong matinding kahihiyan ni Marcos Jr., mga kababayan. Mr. President Bolkia, tumayo ka dyan kay Marcos. Halika na. Baka mangutang yan ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon. Mr. President Bolkia, tumayo ka dyan kay Marcos.
Kita nyo mga kababayan, itong videong ito, ano ho? Kung mapapansin ninyo, mukhang naglakad si Marcos na mukhang, ano lang, mukhang alam mo sa Bisaya, sa waray pahoy. Alam mo yung bibisay ng pahoy, yung tao-tao sa palayan, para pantakot lang mga kababayan sa mga mga multo. Bolkya, tumayo ka dyan. Hindi multo, ano lang mga kababayan, yung pantakot sa mga ibon, nakakain ng palay, di ba? Pahoy ang tawag doon. Mukhang pahoy, oh. Hindi siya pinansin. At nung nadikit siya doon kay President Bolkiah ng Brunei, mga kababayan, hinatak ng presidente ng Indonesia. Ito ngayon si presidente ng Brunei na si Bolkiah. Mga kababayan, halika rito kasi kamangutong ito ng bilyon at kukurapin lang dyan sa kanilang bansa. Di tayo sa matinding kahingian mga kababayan, abay marami pa po dito. At ito pa pong isang sinasabi niya, no, na itong bansang Amerika na ipinagmamalaki niya at ang kanyang mga alipuris dito sa ating bansang Pilipinas, kung makaturing sa China ay talagang matindi. Kalaban natin yan! Magsama-sama tayo lahat! Labanan natin ang China! Parang sinasabi mo lang na hindi ka naman nagtatanggol sa China. China ka! Pro-China ka! Ayan, mga balat nila, pro-China. Paano ito? Si Trump mismo nagsabi, kaibigan, best friend pa niya ang China. Iyak ngayon ang mga tungaw na mga tambalos-los na mga bangag vloggers at mga supporters. Kaya lang mga kababayan, hindi sila iyak kasi mga tanga sila di ba? Loyalista nga, di ba? So paano sila iiyak? So ganoon na lang talaga tayo. Pero makikita nyo rito mga kababayan, pati Malaysia, lahat na lang ng mga leaders mga kababayan, wala na pong amor-amor dito sa ating presidente na ito. Matinding kahihiyan pa ang naiuwi at sumapit dito sa ating presidenteng wala pong silbi at inutil mga kababayan. Yan po ang ating pag-uusapan sa araw na ito, ngunit sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, inanyayahan ko po kayo na paki-like, paki-share ang video ito nang marami pa pong makapanood. At paki-subscribe na rin at paki-pindot ang notification bell all kung hindi ka pa po subscriber. Nang sa ganon ay manatili ka pong may prinsipyong viewers. Dahil ang vlogger na inyong pinapanood ay may prinsipyo at kailanman hindi bayaran at walang katapat na pera ang pagsuporta sa isang organic na Duterte. Kaya organic supporters din po tayo. Maraming salamat kaibigan sa iyong suporta na yan. Malaking tulong yan sa amin. Tuloy na po tayo ha. Ito po yung senaryo mga kababayan. Mahirap po itong mahirap po itong tawag dito, mahirap po itong tanggapin, no? Kasi para bagang ganito, kung para bang ikumpara mo na sa mga magbabarkada, mga kababayan, itong senaryo na ito na inyong nakikita, yan, no? Si President Bolkiah, no? Para bagang hinatik na lang siya ni President anong pangalan nitong presidente ng Indonesia. Alam ko mga kababayan, yung Indonesia at saka yung Brunei, parehas yata ang salita diyan bahasa, no? Bahasa Indonesia. Yun yung narinig ko kasi meron akong napanood na mga vlogger nagpunta diyan sa Brunei, nagsasalita sila ng Indonesia. Kaya kung nakakaintindi kayo ng konti sa mga Malaysian dyan, mga Indonesian dyan at saka Malaysian at dito nga sa presidente, apa kabar? Terima kasih banyak. Yun lang yung alam ko. Apa kabar dyan sa Indonesia? Kay BBM, bahala na kayo kung ano. Yan po ang nangyari kay BBM mga kababayan, ang sinapit niya pong matinding kahihiyan dito. At ngayon, no, bago natin sapitin o puntahan itong matinding kahihiyan nitong Marcos administration, puntahan po muna natin itong mainit po na nangyayari ngayon kay Gutesa. Tila bagang ang mga mainstream media ay sama-sama, no? Napakarami po ngayon. Hinahanap si Gutesa. Hindi nyo kaya munang hanapin. Nasaan bang investigasyon ng Blue Ribbon? Mayroon na ba? Kayo masyado eh. Saan ba si Gutesa lumabas? Di ba sa Blue Ribbon hearing? Hindi nyo hanapin sa Blue Ribbon hearing. Naririnig nyo ba mga kababayan ang inyong ibinabalita? Ito mga binabalita ng mga mainstream media, nawawala si Gutesa, nagtatago si Gutesa, hindi na alam kung saan napunta. Mukhang guilty na si Gutesa. Ganito sila magbigay ng impresyon sa taong bayan, mga kababayan. Dahil gusto nila po talagang i-discredit. Sama-sama po sila. At ngayon, natuklasan po natin kung sino po talaga ang may hawak sa mga ito.
mga kababayan, ang tindi. Libo-libong mga trolls. Talagang gumagana na po ngayon mga kababayan. At sino po ba ang may hawak nitong mga hinayupak na mga trolls nito? Nagbabayad para lang po, para lang po dito sa pangyayaring ito na lahat po ng mga katiwalian ng administrasyong BBM Marcos Jr. ay pagtakpan. Nagsasama-sama po sila ngayon. Kasama po ang mga mainstream media sa pamamagitan ng pag talagang pinapatindi nila yung mga balita nila na nawawala si Gutisa, hindi na makita, ayaw na magpakita, nak ng titing. Napakasimple lang ng paliwanag. Wala pa po yung hearing ng Blue Ribbon. Kailangan ba niyang lumabas? Hindi. Unang-una, delikado ang buhay ni Gutisa. Alam niyo ba yon? May nagtangka na nga ng buhay niya, di ba? Ay kailangan siya lumabas. Gets niyo mga kababayan? Hindi po ako galit ha. Nag-i-emphasize lang ako ng aking sinasabi. Ngunit, ito na po. Puntan muna natin dito nang malaman po natin kung ano po ba ang ginagawa nila kay Gutesa at sino-sino po ba itong mga libo-libong mga trolls na pinakalat na po ngayon kasama po ang mga mainstream media. Totoo niyan, sabi ko. Sa aking palagay, si Gutesa mas credible kaysa sa marami dito sa ating sa Senado. kapulungan. Opo. Sinabi ko yun. Opo, napanood ko po yun. At sa aking palagay, si Gutesa ay mas matapang kaysa sa karamihan natin dito sa kapulungan ito. Oho. Kaya ganun na lang ang ginagawa nila. Kung makikita mo, lahat ay nagsisikap. Itong mga taong ito, nagsama-sama sila para sa ganon, i-discredit nila. Oho. Dahil dito sila natakot eh. Sabi ko nga sa'yo, napaka-credible ng kanyang testimony. Opo. Imbes na ipatawag yung mga taong binanggit niya. Halimbawa, binanggit niya si Congressman Eric Yap. Opo. Nakita niya siya nagdala ng pera ron. Opo, oho. Tinawag ba si Eric Yap? Hindi tinawag eh. Oho. Hindi ba pinakamaganda ron tatawagin mo para kung gusto mong baliwalain, i-discredit si Gutesa, paharapin mo si Eric Yap, siya mismo magsasabing hindi po totoo yan. O yarap mo. Tinawag niya rin yung, sabi niya, yung nagbibilang at tumatanggap ng pera sa bahay ni Saldico, diyan sa Valle Verde, ay isang taong nangangalang John Paul Estrada. Opo, oho. Tama ba, Estrada? Tama po, opo, oho. At saka Mark Texay. Oho. Bakit hindi mo ipatawag yun? Isip-isipin mo, napunta tayo doon sa pirma ng abogadang nagnotaryo. Samantalang yung malalaking tao na mag-uugnay kung totoo o hindi, yung nga natin mababalasa kung totoo nga sinasabi ni Gutesa, ipatawag mo. Ayaw nila ngayon. Takot na takot sila ngayon. Na ipatawag silang lahat. Bakit? Credible yung tao eh. Yun pala. Yun ang sagot mo sa tanong mo. Opo. Credible kaya pinipilit nila. Ngayon. Pinipilit nilang gibain talagang si Gutesa. Ito yung yan mga kababayan. Kasi napaka-credible ni Gutesa. Kaya pinipilit po nilang gibain. Tuloy natin. At meron pang lumutang na hinuha. Naku, yan anya, 30 minuto bago yung aming pagdinig. Dumaan sa opisina ni Senador Marcoleta, kitang-kita namin sa CCTV. Parang napakalaki yan yung maling, parang ang dating. Naku, tinuruan yan. Kaya, parang ganun po ang gustong ipinta sa isip ng tao sin eh. Ganun nga ang kanilang patakaran eh. Oho. Para bang kasalanan ba? Krimen ba? Na yung tao ay pumunta sa opisina ng senador, may usapan nga kami. Di ba? Nauna ko nang sinabi yun at ipinahayag na. Sabi ko, sige, hindi kita kilala. Ngunit kung talagang tama yung sinasabi mo dito sa salaysay mong ito, una, panotaryo mo. Sana para ganap kong mapaniwala na talagang yun ay sarili ko lang naman dyan. Opo. Kesa naman sa parang wala man lang notaryo. Alam mo naman sa natin. Abogado, sa practice niya po yan. Notaryado yan. At least, yung draft mo ay na-convert into a public document. Opo, may kumpiyansa. Ngayon, kung halimbawa mapatunayan nila na hindi nga siya nakapirma, anong magiging problema doon? Kung halimbawa hindi siya, pero meron kang pinapirma, ang problema ninyong dalawa, yung pumirma at saka yung nagpapirma. Tama. Hindi ba? Pero yung kanyang testimony, hindi nawawala ng bisa yun. Sapagkat humarap ka eh. Opo. Nanumpa ka din sa kanila eh. Yun ang usapan dyan. Yun nga po mga kababayan, kasi nga po talagang pinipilit lang po nila ang gusto nila. Itong si Lacson,
hindi na rin naman kumikibo. Di ba pinayagan niya naman si Marcoleta, pinayagan niya naman na magsalita itong si Gutesa. Alam niyo mga kababayan, kung tutuusin nga, wala nang usapin tungkol dito kaya lang talaga gusto nilang isensualize. Sige, tuloy natin. Kasi maring hindi niya nga pirma yun. Pero pumayag siya na isang tao ang pipirma para sa kanya. Yan ang katotohanan dyan. At sa sandaling ma-establish ko yan, at talagang gagawin ko yan, ngayon pa lang, hindi kita tinatakot, Atty. Espera, may kalalagyan ka. Yan mga kababayan. Hindi ka tinatakot, Atty. Espera, pero ngayon pa lang, may kalalagyan ka. Ayan mga kababayan. At dito sa mga troll, mukhang may kalalagyan din po yata. Ito na po mga troll, kapit mga kababayan, ang lupit. Ito na po ang mga trolls. Ang libo-libong mga troll na binayaran po, no? Kayo nang humusga kung sino po ang nagbayad dito sa mga troll na ito mga kababayan. Nabisto po na booking ni Senator Marcoleta ang libo-libong mga troll na talaga naman nagsama-sama na sila. Kahapon, Jen, ito yung pinakahuling ginagawa nila para i-discredit nila si Gutesa. Opo. Okay. Merong post sa isang page na kung tawagin ay Kabayan Patrol. Nako. Sinirculate ito. Oy, teka lang, kabayan. Kumusta ka na, kabayan? Tulong kabayas si Lina. Sa bagay, kabayas fake news naman kasi yun, di ba mga kababayan? O, huwag nyo lang banggitin kung sino yung kabayas fake news. Alam nyo na siguro yun. Basta yung parang may kabayan patrol, kabayan! Across sa social media, ito yung nakalagay na post. Na, kung pwede na si Direk. Ayan. Ayan, sinasabi niya, Orly Gutesa breaks silence. Pinilit lang ako nila Defensor at Marcoleta. Isip-isipin mo yan, Jen. Gutesa admitted that he was forced to sign a fake affidavit against Speaker Romualdez out of fear and pressure. Tingnan nyo mga kababayan ito ha. Ito maliwanag po ito na fake news. Pero nasa na si Auntie Claire na sinasabi di umano ayaw nila ng fake news. Di ba nakatutok din sila sa mga social media? Katunayan nga napakaraming mga DDS vloggers at DDS supporters ang kanilang mga kinakasuhan. Tama, hindi. Dahil nga nakatutok sila pati sa social media, di ba? Tutok din sila sa mga mainstream media. So, bawat mga post, alam nila sinong nagpe-fake news. This time mga kababayan, bakit hindi nila ito kino-call out? Namaliwanag naman pong fake news. Ano ibig sabihin nito? Simple lang mga kababayan. Ito ba ay tatanggapin nilang kakampi nila ito kaya hindi nila kinikip? Question mark. Nagtatanong lang po, Auntie Claire. Tuloy mga kababayan. Ito, nakuha na namin kung sino yung gumawa nito eh. Yung page po mismo. Yung page na ito, ang ginagamit niya diyan ay mga troll farms ha. Makikita mo na troll farms kasi pinakita nila. Wait muna, Senator Marcoleta. Troll farms ba ka mo? Discoverin muna natin mga kababayan kung sino po ba itong mga nagbabayad ng troll farm bago natin ituloy itong kay Senator Marcoleta para alam na po ng lahat, para hindi po kayo mabitin kung sino po ba ito. Balatan na kagad natin mga kababayan. Ito po yan, no? Sabi ng trolls, thousands, so hanapan mo ako ng isa. Just one, find me a troll. Malakas ang loob ko kasi alam kong hindi nangyayari yun. Na walang trolls that can be directly linked to your campaign or to you. There are no trolls. We have no trolls. Okay. None. Not a single one. A single one. A single one. Just to set the record straight, nag-hire ba ang Marcos? No, we did not. No. Troll farms, no. No, not at all. Pag nag-employ ka ng troll, sino liloko mo? Di sariling kampanya mo lang. So we don't employ trolls. Don't employ trolls. Don't employ trolls. These are all organic. Nobody. Tignan nyo mga kababayan ha, pati si Atty. Rodriguez ay nabudol din po nitong Marcos Jr. na ito. Di ba? Pati si Atty. Vic Rodriguez nabudol din ito. Dahil ano sinabi nito? Wala daw po kami. Hindi po kami nag-i-employ ng trolls.
Kumuha si Atty. Vic Rodriguez that time, shock absorber. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng shock absorber? Yung siya yung nag-absorb ng shock. Yung bigat ng sasakyan, yun yung taga-bit-bit. Yan po si Senator Atty. Vic Rodriguez. Ang problema, that time, hindi niya alam na ginagawa lang po pala siyang kasangkapan or ginamit lang pala siya nitong Marcos Bangag Jr. na ito. Kaya nasabi niya ito, di ba? Ngayon, dahil nang madiscover niya, aba, mukhang wala ka pala talaga sa hulog, hinamon niya ngayon. Hoy! Marcos Jr., magpahir po ulit yung drug test ka nga kung talagang sure ka na hindi ka gumagamit. Okay na naman. Ito, mambubudol na Marcos Vincent Jr. na ito. Tuloy natin mga kababayan, siya may magsabi, mapapatunayan natin dito, ang kanyang sinabi, siya rin ang tumarantado sa kanya mismong sinabi. Panoorin natin papaano niya binalahura ang kanyang sarili mga kababayan. Wins a big victory like this by themselves. Walang nananalo na ito na nag-iisa. At siguro napakarami masyadong kailangan ng batiin. At siyempre, unang-una, yung araw-araw naming nakikita, yung mga grupo na nagse-set up sa amin. Well, let me take it even back further. Nagsimula talaga lahat ng please all sit down, mahaba-haba ito. I'm starting in 2016 pa malayo pa tayo. Nag-start sila mga kababayan, 2016 pa ha, malayo pa tayo. 2016, tandaan nyo, note nyo po yan. Nag-start talaga ito dahil noong 2016, nagpo-protesta tayo, wala tayong makuha na oras sa ABS, wala tayong makuha sa Channel 7, wala tayong makuha sa Inquirer, wala tayong makuha sa Philstar, binabanat-banatan tayo ng Rappler. Sabi ko, the only option that we have is social media. Wait lang mga kababayan ha, totoo ba? Totoo ba ang sinasabi ni Marcos Jr. na that time, wala silang makuhang mga mainstream media, binabanat-banatan sila ng ABS-CBN, binabanat-banatan sila ng Rappler, kung sino-sino pa mga mainstream media, di ba? Makabanat sa kanila mga kababayan. Totoo ba yun? Totoo. Comment nyo dyan kung totoo. Kung totoo, ngayon ba, binabanatan pa sila na mga mainstream media na ito, na nababanggit nila, mga kababayan? O kung i-comment nyo kung binabanatan pa o hindi. Tayo makuha sa Philstar. O kung kakampi na sila, mga kababayan, itong mga binabanggit ni Marcos Jr. ngayon, comment nyo. Binabanat-banatan tayo ng Rappler. Sabi ko, the only option that we have is social media. Yon, dito na sila pumasok. Sino daw? Social media. O sino bang mga social media? Vlogger. Correct hindi? Correct. Kaya June kami nag-concentrate. Kaya nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Nag-hire siya mga kababayan, aminado po itong si Bangag Jr. Nag-hire siya ng libo-libo na troll army. Ha? Hindi ko po yan sinabi, siya mismo umamin po siya. Libo-libo pong troll army. At ito na ngayon ang mga troll army ni Bangag Jr. mga kababayan. Pinapakalat na nila ngayon at binabayaran hanggang ngayon. Mula pa noong 2016 hanggang ngayon 2025 na, ay binabayaran po niya itong mga troll army na ito upang sirain ang credibility ni Sergeant Gutesa. Rito, ang mga accounts ay Vietnamese eh. Ganun po? May Vietnamese accounts. Liwanagin ko mga kababayan ha, hindi ko man sinasabing ito mismo yon ha, ito mismo yon. Pero doon sa sinasabi niya, nag-hire siya eh. Pag sinabi mong hire, for hire, magbabayad ka, tama hindi? Kasi marami pong mga sasakyan, not for hire. So hindi ka magbabayad, hindi yun binabayaran. Private yun, tama hindi? So pag sinabi mong for hire, nag-hire, nagbayad. Correct? Correct hindi? Tuloy. Karamihan ha. Oo, So kung halimbawa sa 1,500 Vietnamese at yung iba pa Arabic accounts. Para kunwari, maraming sumusuporta. Maraming nag-suporta at saka kumukomment. Opo. Oo, ha. Ngayon, ibalik nga natin doon para makita natin.
Kung makikita mo doon sa bandang ibaba, right side, nakalagay Kabayan Patrol. Kabayan Patrol, yes po. So parang ginamit pa yung logo nung TV station, isang TV station para magmukhang totoo. So nakikita nyo ngayon kung ano ang kanilang pakay. Opo. Ganyan po talaga mga demonyo, mga kababayan, di ba? Ang mga demonyo, pagdating sa Biblia, nagpapanggap po yan. Oo, nagpapanggap po yan na mabait, nagpapanggap, nakasuot pa nga po yan ng ng damit tupa, di ba? Pero mga demonyo pa lang nasa loob, mga kababayan. Hindi totoo sa Biblia. Para po sila makapangloko. Tingnan mo naman ito, na manluloko na troll na to, gumamit pa talaga ng logo doon sa kabilang istasyon. Di ko na papangalanan, baka maka-copyright pa tayo. Bahala na kayo dyan. Alam nyo naman yun siguro kung sinong tinutukoy natin, di ba? Magawa ng isang bagay na hindi totoo. Pinilit namin ni Mike Defensor si Gutesa para gumawa ng isang salaysay. Yan ho lumilitaw dyan. O isang bagay na kabaligtaran. Ngayon, anong pakay ng mga... Hindi lang ito dyan, ha? Opo. Kasi kung punta tayo sa pangalawang slide dyan. Yan. May requirements ang Meta kasi dyan, yung Facebook, na bago ka makapag-publish ng ads, kailangan meron kang makikitang meron silang mobile number, no? Yes po. Para magbabayad. Pinacheck ko yung mobile number. Ito ay nakarehistro sa isang tao na nagngangalang Luis Orbon. Ayan, Luis Orbon. Oo. Okay. So, isa sa pangalawang requirements ng Meta, kailangan meron kang email. So, makikita mo dyan yung email nila. Ayan, hello@cdgminds.com. Ang ano kasi, yung ginagamit nila ay CDG. Yung advertiser is CDG Media Minds. Yes. Ayan, makikita mo, no? So, yung phone number nakarehistro kay Luis Orbon, ayan ang email nila. At ang website nila, nandyan din dyan, mababasa mo, cdgmediaminds.com. Ang address nila ay Pasig City, NCR. Yes po. So, kung nakikinig si Luis Orbon dyan, kung totoong tao, tukoy na itong si Luis Orbon pala, mga kababayan, ang isang troll. Isang troll or kasama sa mga troll army. Hindi kaya ito, mga kababayan, isa dyan sa banggit ni Marcos na libu-libong trolls? Hindi kaya isa ito, mga kababayan? Tingnan natin. Tingnan natin dahil akala siguro nila si Senator Marcolita, porque nga may edad na, alam niyo pag may mga edad na, hindi na po teke, no? Kaya lang si Senator Marcolita bilang isang matalino na abogado, may pamamaraan diyan, sabi niya, para matukoy kung sino ka talagang troll ka. At sino ang nasa likod mo? Yari na, mga kababayan. Hulaan na kung sino nasa likod. At sino nga ba itong nagsasalita na ito, ha? Kilala nyo ba yan? Hire ako ng libo-libo na troll army. Sino daw nag-hire ng libo-libong troll army, mga kababayan? Sagot! Ang sagot ninyo, comment nyo dyan kung sino nag-hire. At panoorin na natin ito ng tuloy-tuloy. Nagtatago bilang CDG Media Minds sa anino ni Luis Orbon. Huwag ka na magtago sapagkat alam mo, kilala kita. Kilala mo ba? Kilala nyo ba? Kilala na pala na Senator Marcolita, OMG, mga kababayan. Yari ka dito, tol. Kilala ka na ni Senator Marcolita. Masyado namang babaw ang pagtatago kasi nila. Halatang halata. Akala ba nila? Alam mo, Luis Orbon, siguro maaring na-underestimate mo ko na hindi ko kayang suriin kung nasaan ka o kung sino ka. Makukuha kita maghintay ka lang. Kasi akala nyo hindi kayo marunong sa computer at saka hindi kayo marunong sa social media, no? Hindi nga ako marunong, pero may pamamaraan naman. Ayan, tama po kayo. May pamamaraan tayo dyan, di ba? Ngayon, puntahan natin yung ibang slide natin. Yan. Ayan itong CDG Media Minds ay nag-handle ng 4 na pages sa Facebook yan. Bukod doon, meron pa sila ba? Kaya sila ang sabay-sabay na nag-launch ng fake news campaign. At binuboost nila, binabayaran nila
laban kay Orly Gutesa. Ayan, makikita nyo isa-isa yan, ano? Oh. Yung number 1, ito yung Kabayan Patrol. Ayan, nakikita mo. Ang pangalawa, dapat alam mo. Sabi niya, Ayan, no? opo, Ayan, dapat makikita alam nyo mo, yung kanilang post. Ayan, no? Yung pangatlo, Balita on the Go. Ayan. Ayan, opo. Yung pang-apat, Chiefs of Staff. Chiefs of Staff. So Opo. ito ay puro fake news campaign. Okay. Anong pakay ng mga taong bakit sila gagawa ng ganito? Ito yung sinasabi ko sa iyo na pangalawa na undermining the whistleblower. The whistleblower. So lahat ng kaparaanan gagawin para pagtakpan, para ilihis, para iligaw ang mamamayan. Ang mga taong ito ay ang kanilang maaring pakinabang dito ay yung taong pinagsisilbihan nila. Siyempre po, kumikita sila dyan doon sa mga taong napagtatakpan ng kanilang paglilihis. Yung kanilang agenda, opo. At para iligaw ang ating mga kababayan na maring maisip nga nila na, ganun pala yun, ganito pala yun. Kaya natin dinidiscuss dyan para malaman ng taong bayan na ito ay puro fake news na ginagawa nila para magtakip, para isalba, para proteksyonan ang mga nasa likod ng mga iniimbestigahan natin. At kung nanonood ba yun, nabasa mo ito ni Gutesa, baka humina ang loob yun, Kasi puro nasaan si Gutesa, nasaan si Orly. Pare-parehas yun, Iba't ibang uri ng ads. Puntahan natin yung isa pang slide direct. Ayan, tingnan mo yan, Iba't ibang uri ng ads na puro paninira, iisang target. Si Marine Sergeant Gutesa at ako. Yan, ay may git na 10 ads yan dyan, ano? Ito ay ni loans magmula no October 24 hanggang October 29. So talaga palang no? So, ito pa, alam mo, ang kanilang ginagasta bawat araw, merong range from 500 pesos to 4,000 pesos. Ayun, So gagasta sila. Noong una, medyo nagtitipid Kasi 500 pesos lang. Ngayon, mga cheap naman itong mga ito manlilin lang ka lang, galingan mo na, di ba? Oo naman. Ngayon, siguro naisip nila, teka, baka kailangan nating pag-ibayuhin. Binubus so, umaabot hanggang 4,000. Binubus nga sila. Opo. Ang tinatarget nilang audience hanggang 1 million. 1 million users or more. Yes po. So, ang gastos nila, sa loob ng isang buwan, umaabot ng between 20 to 30,000 pesos kasama yung boosting dyan. So ano ang pakay nila? Manlin lang. Mailigaw ang taong bayan. Correct. So ang gastos ay ganun karami para sa ganun patakbuhin yung kanilang mga ads. So kung mga ganun, times 10 kasi mga 10 pala, iba't ibang lugar saan, ibubus nilang lahat. Malaki kahit pa paano. So gumagasta sila talaga. So sa uling slide, pakita natin para makita natin. Itong mga slides na to dyan, makikita mo, pinamonitor ko yan magmula ng January 2025. Opo. Mga post ito dyan, na puro papuri sa administrasyon. Pero same page po. Same page. Same page. Yan ay puro papuri sa administrasyon. Nako, booking ka. Booking ka, Anti-Claire. Ayan na. Nabooking ka na naman yung Senator Marcolita. Mga post na Anti-Claire, ayan, pinupuri. Ngayon ang kabalintunaan dito, kung ang administrasyon gusto niyang malinis ang skandal na ginawa ng flood control. Opo. Bakit ngayon nag-ship sila dun sa paninira? Character assassination na nangyayari. sa investigasyon na ginagamit namin para tukuyin natin sino ba talaga ang mga tao, malalaking tao na nasa likod ng mga pangyayaring ito. Opo. Kung maka-administrasyon kayo, bakit taliwas ang ginagawa nyo ngayon? Sinisiraan nyo ang mga taong lumabas para ngayon pagtibayin, tukuyin, makilala kung sino yung mga malalaking tao. Ba't nagsimula kayo ngayon gumawa ng fake news October 24 hanggang October 29? Alam mo kung bakit? Opo, bakit po? Sapagkat merong nagbabanta na itutuloy ang Blue Ribbon Committee itong Nobyembre. November 14 daw po, Sen. Ang November schedule. nga. November 14 ngayon, tama-tama lang na sirain si Gutesa. Akala nila ngayon. Kapag pinatawag si Gutesa ngayon, sirang-sira na siya. Akala ngayon ng tao, wala na yan. Discredited na yan. Yun ang kanilang objective. Iyon pala mga kababayan. Nung nagbabanta,
Grabe ano, objective pala nitong mga ito upang ma-discredit si Gutesa para ang tao, mabilis lang makalimot minsan ang mga tao. Kayo ba mga kababayan, nalilimutan niyo na ba ito na issue na tungkol dito sa flood corruption na ito? Flood control ni Marcos Jr. Ako, hindi ko na ito makalimutan, mga kababayan. Habang buhay ko na itong hindi makakalimutan na ito po, the most corrupt budget of all time. Record-breaking po ito mga kababayan. Breaking heart po ito, matindi. Ngayon, itong administrasyon ni Marcos Jr. Ay lubog na po talaga sa baha ng korupsyon. Matindi po kasi nga marami pang nagsabi, sindikato na po talaga ito mga kababayan. At ang gusto po talaga nila rito, dahil nagsasalita itong credible witness na si Gutesa, gusto po talaga nilang sirain. Gusto po nilang i-discredit para pagdating ng nung panahon ito ng mapunta na uli, pagbalik na uli ang Blue Ribbon Committee na urong-sulong itong si Lacson, akala mo na naglalaro lang ito sa Itbulaga ng laban o bawi, bibitaw siya ng pagka-Blue Ribbon, tapos babalik din pala siya. Ano ang implikasyon nito mga kababayan? Ang implikasyon nito, sa totoo talaga, gusto lang nilang po patagilin. Gusto lang po nilang bitin-bitinin. Gusto lang po nilang makahanap pa ng paraan itong mga magnanakaw, itong mga involved para makatakas. Now, bukod dyan, para ma-discredit nila itong almost credible witness. Di ba? Si Gutesa, mga kababayan. Yan ang problema ditong nila ngayon. Kasi nga, itong pangyayaring ito ay matindi po ito ngayon na usapin. Ayon nga rito kay Colonel Kerubin, mga kababayan, kung ito, si Gutesa, ay wala namang kwentang kanyang sinasabi, ang kanyang affidavit. Bakit hindi na lang nila pabayaan, mga kababayan? Bakit hindi na lang nila pabayaan kung wala naman palang kwenta mga pinagsasabi ni Sergeant Gutesa, di ba? Ngayon, dahil nga paparating na November 14 na nga na mukhang hindi na sila makakaiwas dahil sa kabila ng matindi pong pagdidiscredit nila kay Gutesa ay patuloy pa po na tumatayo yung katotohanan na hindi po nila kayang takasan sa pamamagitan ng libu-libong troll army na ito, mga kababayan, na mga hinire ni BBM. Hinire ni BBM, yung sinabi niya, di ba, hindi natin alam kung anong connection dito sa kabayan patrol na ito, mga kababayan. Na hindi naman po ito kinukull out nitong pambansang tagapag-fake news ng Pilipinas, si Anti-Claire, di ba? Hindi naman po kinukull out kasi kung antay ka dito, Anti-Claire, kung talagang ayaw mo sa fake news, bakit hindi mo kinukull out? Bakit itong mga nag-fake news na ito ay pinupuri pa kayo? Di ba malaking question mark yan, mga kababayan? Kayo nang humusga. No? Ito, panoorin natin si Colonel Kerubin patungkol dito kay Gutesa. Marami ang Payagan po ba ito? Ano po ba yung tayo naniniwala at naglabas naman na ng disclaimer o ng yung Navy at saka Marines na wala sa kanila. Ang assessment ko dito dahil nga sa, 'di ba, very very close ang camaraderie namin, baka naman ang nagbibigay sa kanya ng seguridad ngayon yung mga kabatch niya na mga Marines din na Yan. Posible po yan, mga kababayan, Posible po yan. Not necessarily na talagang mga men in uniform pa po, no? Or active pa ito ngayon kasi nga sinasabi nga dito, bawal yon, no? Pag hindi ka na active, retired ka na, so hindi ka na pwede dyan. So ngayon, sinisensualize lang nila yan, mga kababayan. Kita nyo di ba yung mga unang interview na na-reaction na natin dito sa mga mainstream media, gusto nila talagang sirain ang credibility ni Gutesa, di ba? Doon nila dinudot-dot doon sa, para bagang nagtatago na si Gutesa, ayaw niyang panindigan ng kanyang sinabi. Pero sa kabilang banda naman, sasabihin ni Lacson, legal na yun. Legal na pala, bakit kailangan ko? Di ba po pwedeng sawayan mo na, Lacson, sabihin mo na ni Lacson na, magsitigil lang nga kayo mga mainstream media. Ako na nga nagsasabi na kahit pa sabihin ninyong hindi totoong pirma ng pirmang abogado na yon, granting na lang, mga kababayan, na hindi niya pirma yon,
Legal pa rin yung kanyang ano. Dapat sabihan niya to, di ba, ni Lacson? Kaso ayaw niyang sabihan kasi nga gustong-gusto nila yan para diversion ba? Ma-divert ang atensyon ng taong bayan. Pakinggan pa po natin si Colonel Kerubin. Nag-retire, no? Okay. And Colonel, ganito, no? Katulad nga na sinabi nyo kanina, nung unang labas po ni Gutesa ay nagpakita po kayo ng support. Then ito na nga, may lumabas na, hindi na siya makita. Then nalaman na peke pala yung pirma sa kanyang affidavit. Matanong ko lang po, nagbago po ba yung inyong opinion or yung saloobin? Or nandun pa rin yung suporta nyo kay Gutesa po? Well, naandun pa rin yung aking pagsuporta, no? Kasi alam naman natin, kahit ako, nagpapa-notarize ako eh. Wala naman talaga ron yung yung abogado, 'di ba? Automatic na nakapirma lang 'yan eh. Kaya eto naging politika na eh kasi kaya ako very discerning tayo. Hindi tayo kaagad na nagpapaniwala sa dami ng mga fake news, 'di ba? At even yung pagsabi na pinorge yan, ay sa akin nagdadalawang ako na ako mismo kumukuha ng affidavit eh. Hindi man talaga naandun yung abogado. Naandun na yung pirma niya, pero wala yung abogado, di ba? So in short, Colonel, naniniwala pa ba kayo sa affidavit nito ni Gutesa? Well, nung nalaman ko na may tumatrabaho sa kanya para mag-retract ng kanyang sinumpaang salaysay, ang kaagad sabi ko alam ba ninyo na pagka may effort para mag-retract siya, baka naman meron siyang nasabing totoo. Bakit mo kailan kausapin na mag-retract siya? Di kung talagang hindi totoo yung mga sinasabi, di hayaan natin, no? Hayaan natin later on, magkakaalaman naman talaga kung totoo yung mga sinasabi niya. But the fact na merong grupo na trumabaho talaga, even yan, yung paglabas ng ganyan na desisyon ng judge, there's really an effort, no, na i-discredit siya para lahat na sasabihin niya hindi na paniniwalaan kasi, di ba, discredited na siya na witness. At yan mga kababayan, isang napaka-logical at talaga naman practical ang sinasabi dito ni Colonel Kerubin. Kung wala naman pong laman at kasinungalingan naman po ang sinasabi ni Gutesa, bakit may mga effort ang mga grupo at mga vloggers at iba't ibang mga mainstream media para sirain or gibain ang credibility, including itong abogado na ito, para ma-discredit itong si Gutesa. However, kung kasinungalingan naman itong sinasabi ni Gutesa, bakit hindi nila hayaan? Malalaman at malalaman din naman yan. Lalo na at nakapublic ang hearing live. Unless kung katulad sa ICI, kung tatanggapin ninyo na credible ang ICI, ay nasa sa inyo yan. But sa akin, I don't think so. Ni Mal. Isa ka mo English. You know, my English is just Sincilio. I have no high education. But anyways, back to topic. Inyo mga kababayan, sa totoo lang, no, ganito talaga ang laro ng mga guilty. Hahanap ng paraan upang malihis lahat ng atensyon, ma-divert lahat ng isip ng tao, makalimutan itong totoong at tunay na isyu. But nasa sa inyo yan mga kababayan. Kung doon ba kayo papanig sa mga nagda-divert o doon kayo papanig sa talagang totoo na naglalabas ng katotohanan. It's up to you, kabayan. At ito na, puntahan na natin. Itong si Pangulong Marcos Jr., mga kababayan, bukod po dito sa kanyang pagkapahiya, mayroon pa po. Mayroon pa pong ibang video na napahiya pa po siya dyan sa ASEAN, mga kababayan. Nagsumbong-sumbong siya dyan na inaaway-away tayo ng China. Kaya ang kisang, si Trump, abay, ikaw naman nga si Trump, bastos ka rin naman, ano? Bawal namin ng China. Galit kami sa China, Trump.
Ikaw ang aming kinampihan, wala kang utang na loob, Trump! Best friend mo pala yan, si Jinping! Ikaw talaga, Trump, bastos ka, ha? Joke lang, paring Trump, ha? Joke lang yun. Inaano ko lang sinasabi ni Marcos kasi nagsusumbong eh. Bakit hindi mo naman kinampihan? Ito sabi ni Marcos, oh. Asa na ba yun? Ito ba yun? Oh, ito, oh. Totoo pala ang balita, nanghihingi ng tulong ang ating presidente. Akala ko fake news na nanghihingi ng tulong. Panoorin nga natin itong video, mga kababayan. Pero kailangan ng Pilipinas ng tulong ng kanyang mga kapwa leader sa ASEAN. This is a situation the Philippines finds itself in. Ito yung nangyayari sa amin. Kaya sana matulungan nyo kami. So, and what was well, the premier Pero kailangan ng Pilipinas ng yun, mga kababayan, nagkautal-utal pa ng humingi ng tulong. Kaya sabi ng Indonesian, tara na nga, Bulkia, halika na. Tinan niyo mga kababayan, no? Sabi ni Bulkia, halika na. Punta na, wala ito, naku, huwag kang, naku, mahawaan ka dyan, lumiwing-iwi ka rin dyan. Diba? Sabi niya ng presidente ng Indonesia, halika na rito, huwag kang mahawa dyan. Mamaya ngiwi na naman yan. Mamuti na naman yan. Pagkatapos, dadalhin lang yung sa flood control. Magkakaroon na naman ng matinding korupsyon. Hindi na makakabayad dyan. Mabuti sana kung ibibigay sa iyo yung bansa. Ay, nako. Ano na yan eh. Nakaano na yan kay Uncle Sam eh. Doon na yan eh. Si Uncle Sam at saka itong presidente ng China, mag-best friend pala ito eh. Pagka kumampi tayo sa isa, yari din tayo. Kaya halika dito. Sabi ni ano, hindi ba mga kababayan, kung ano lang natin ang senaryo ng kanilang pinag-uusapan dito. Tingnan yung tsura ni BBM mo. Pupugak-pugak, pupuit-puit na lang siya dyan, no? Ay, natak talaga, oh. Kita niyo, natak. Si BBM parang nanglakad na ng minghoy. Ay, kakahiya. Mga kababayan, ito pa, sabi dito ng Malaysian. Financial Times, you criticised what you apparently termed as Sinophobia in the United States and perhaps the broader West in its dealings with the region. Can you expand on that, sir? What did you mean by that? How does that manifest? And can I also ask, do you view Australia's attempts to build up its own military capacity, including through AUKUS, in the face of Beijing's own massive military build-up, do you view that as a reasonable response, or does Malaysia harbour concerns? In our Asian tradition, difficult questions should be addressed to the host. But anyway, my reference to Chinophobia is because the criticism levied against us for giving additional focus to China. My response is trade investments is open. And right now, China seems to be the leading investor in trade into Malaysia. Cumulatively, still United States of America is open trading policy to encourage. Ano daw mga kababayan, narinig nyo? China is leading investors. Naku, kawawa naman. Sabi pa nga dito, while we remain an important friend to the United States, Europe, and here in Australia, that should not preclude us from being friendly to one of our important neighbors. Especially, ano? Sino ang special sa kanila? Amerika? Sino ang special sa Malaysia, mga kababayan? Hindi ko mabasa. Basa ko Philippines eh. Basa ko Amerika. Kayo na magtuloy magbasa dyan sa comment section. We are firstly independent. We do not want to be dictated to by any force. Kaya naman pala, itong presidente ng Indonesia, hinat na lang niya palayo itong si President Bulkia.
Kasi napaghalataan niya na nako, wag ka dyan kasi yung presidente na yan, wala yan paninindigan, hindi yan makatayo ng sarili niyang soberente. Ha? Kasi lahat tayo rito, tumatayo tayo ng ating soberente. Kahit binubuli tayo ng China, laban tayo, bombahan din ng tubig. Tubig lang naman yan eh. Di makipagbombahan din siya. Bakit mo magawa yan, BBM? Tubig lang naman. Kailangan mo manakot. Nahiniran mo lang naman yung mga missile na, hindi naman yan sa'yo. Paano pag pinatulan tayo ng China? Biruin mo yan, mga kababayan. Kaya siguro, itong senaryo na ito, itong presidente ng Indonesia, nakabahalata na dito kay BBM. Teka lang, sandali, baka ipapahamak tayo nito kasi humihingi ng tulong eh, no? Humingi siya ng tulong dito eh. Di ba? Eh, hindi po pwede yan. Sabi siguro ng mga ito, sandali. Sabi ng Malaysia, hindi po pwede yan. Kasi kahit magkaibigan tayo, United States, Europe at Australia, lahat ng mga bansa, hindi po pwede nyo kaming alisan ng karapatan sa aming pakikipagkaibigan sa most especially China, mga kababayan. Tuloy natin sa sinasabi ni President ng Malaysia. Investments overseas from foreign countries. Now, but we are an independent nation. We are fiercely independent. We do not want to be dictated by any force. So whilst we remain to be an important friend to the United States or Europe and here in Australia, they should not preclude us from being friendly to one of our important neighbors, precisely China. Well, that was the context. And if they have problems with China, they should not impose it upon us. We do not have a problem with China. So that's why I refer to the issue of China-phobia in the West. Kaya naman pala mga kababayan, wala naman po pala silang problema sa China. Itong Malaysia. Kaya siguro, ganun din siguro itong Indonesia. Kung may problema kayo dyan, sa tingin nyo mga kababayan, sino-sino sinasabi nitong presidente ng Malaysia? Na may problema, may alitan dito sa China, sino? Sa tingin niyo sino? Comment nyo nga dyan kung alam nyo kung sino. Di ba? Ngayon, kahit may alitan kayo dyan, kakampi namin kayo Amerika, Europe at ibang mga bansa sa Australia, huwag nyo kaming alasan ng karapatan. Huwag nyo kaming i-isolate, huwag nyo kaming tanggalan dito sa pakikipagkaibigan namin. Importante sa amin itong kapitbahay namin, itong China. Si Marcos, ano sabi niya? Si China ka, kalaban ka ng China, kalaban namin China. Kasi dito kami, Amerika kami. Ano sabi ni Trump? Panoorin nyo sabi naman ni Trump, mga kababayan, kung anti-China ba siya si Trump. Relationship for a long period of time. And wait, hold on. A friend of mine, really for a long time now, if you think about it, the very, very distinguished and respected president of China. We will be having some discussions. I think we've already agreed to a lot of things, and we'll agree to some more right now. But President Xi is a great leader of a great country, and I think we're going to have a fantastic relationship for a long period of time. And it's an honor to have you with us. Thank you very much. Thank you. Ayun mga kababayan, fantastic relationship pala ang China at Amerika. Si Marcos, ano ang relationship niya sa China? Fantastic din, pakikipag-away. Naku, nakakahiya mga kababayan. Pakinggan natin ulit, sabi ni Trump dito sa China, nang mag-meeting sila. Wait, hold on. A friend of mine, really for a long time now, if you think about it. Friend of mine, really a long time now. BBM, di ka ba nahihiya? Nakikipag-away ka dahil sinasabi mo, kinakampihan mo yung Amerika dahil sabi mo, ang Amerika kalaban ng China. Bakit ang sinasabi ng Amerika? Kakampi, kaibigan nila ng matagal ng panahon itong China. Tayo kailangan makipag-away. Mga asungot mo, mga asungot mo, na pinakawalan mo para mag-aw-aw. Bakit ganito? Anong bakay ninyo? Gusto nyo talaga magkaroon ng gera para manatili kayo sa pwesto?
Nagtatanong nga kami, BBM, kasi mukhang dito mo gustong tuloy ng Pilipinas. The very, very distinguished and respected President of China. We will be having some discussions. I think we've already agreed to a lot of things, and we'll agree to some more right now. But President Xi is a great leader of a great country, and I think we're going to have a fantastic relationship for a long period of time. And it's an honor to have you with us. Thank you very much. Thank you. President Trump, it is a great pleasure for me as well to meet you. Thank you very much. Pakinggan natin ang sagot ni Xi Jinping, mga kababayan. Ay, hindi, kalaban ka namin. Sige nga natin, pakinggan natin, mga kababayan. Sasabihin mo ng China. Anong fantastic? Hindi mo kami fantastic, friend. Fantastic, kalaban ka namin. Sasagot ngayon ng China. President Trump, it is a great pleasure for me as well to meet you. And it feels very warm seeing you again because it's been many years since your re-election. Teka, ay Xi Jinping, bakit mo sinabi kita? Ano yun? Akala ko magkalabang kayo. Sandali lang, magkalabang kayo. Huwag mo sabihin yan. We have spoken on the phone 3 times, exchanged several letters, and stayed in close contact. And our joint guidance, China-US relations have remained stable on the whole. Sandali, sabi ni Bibim, hindi daw stable eh. Magkalaban kayo eh. News ka, Xi Jinping, pick news ka. Given our different national conditions, we do not always see eye to eye with each other. And it is normal for the 2 leading economies of the world to have frictions now and then. And in the face of winds, waves, and challenges, you and I, at the helm of China-US relations, should stay the right course and ensure the steady sailing forward of the giant ship of China-US relations. I always believe that China's development goes hand in hand with your vision to make America great again. Our 2 countries are fully able to help each other succeed and prosper together. China, Xi Jinping, bakit sinasabi mo ano? Over the years, I have stated in public many times that China and the United States should be partners and friends. Kasi Jinping. Many times kung sinasabi yan, na magkaibigan at partners kayo ng Amerika. Fitness ka talaga. China ka. Tuloy. This is what history has taught us and what reality demands. A few days ago, in the latest round of consultation, our 2 economic and trade teams reached basic consensus on addressing our respective major concerns and made encouraging progress. This provided the necessary conditions for our meeting today. Mr. President, I am ready to continue working with you to build a solid foundation for China-US relations and create a sound atmosphere for the development of both countries. Mr. President, you care a lot about world peace. And you are very enthusiastic about settling various regional hotspot issues. I appreciate your great contribution to the recent conclusion of the Gaza ceasefire agreement. During your visit to Malaysia, you witnessed the signing of the Joint Declaration on Peace along the Cambodia-Thailand border, to which you had provided input.
China has been helping in our own way Cambodia and Thailand properly settle their border disputes. And we have also been promoting peace talks to resolve other hotspot issues. The world today is confronted with many tough problems. China and US can jointly shoulder our responsibility as major countries and work together to accomplish more great and concrete things for the good of our two countries and the whole world. I look forward to exchanging views with you on questions important for our two countries and the world. Thank you. Thank you. Thank you very much. It's great to have you all. Thank you very much. Wait, hold. Bakit hindi mo kinontratra? Napasalamat ka pa kay Xi Jinping. Sinasabi ni Xi Jinping kinikilala yung ginagawa mong effort, nasaksihan mo yung ginawa mong effort na para papanatilihin yung border dispute ng Cambodia at Thailand. Nagpirma, nandiyan ka. Ang sagasa naman dito sa Israel, kinikilala mo yan, sabi ni Xi Jinping. Ang ganda-ganda niyan, magtuloy-tuloy tayo. At kami naman sa amin sa Chinese, gumagawa rin kami ng paraan para itong mga may dispute ng border dito sa Southeast Asia, magkasundo ng peacefully. At tayong bansa, Amerika at China, magkasundo tayo kaibigan para lalo pa tayong mag-progress sa economic. Trump, sumagot ka! Sabihin mo hindi! Yung ba sinabi mga kababayan? Nasaan na ngayon ang binabidang Marcos administration na ito na pinagmamalaki pa? Itong mga leader na ito na sinasabi mong galit ka dito sa China, kampi ka dito sa Amerika. So ikaw tuloy ngayon, nalagay ka doon sa sinasabi mo nag-uumpugang bato, ngayon nagkikiskisan na sila ngayon. Kiss, kiss. Saan ka doon lalagay? Hay nako mga kababayan. Nakakahiya. Meron tayong leader na ganito. Hindi alam ang nangyayari. Kaya naman, nagre-resulta po yan na nakikita talaga ng madla ang nangyayari mga kababayan. Ito, hindi po ito basta hindi po ito basta-bastang ganyang actuation mga kababayan. Isang nakakahiya po yan, no? Biruin mo yan. Nakakahiya, no? Biruin nyo yan. Ganyang pangyayari kayo mga kababayan. Proud ba kayo niyan? Ganyan ang ating leader magsalita? Walang salita, walang matinong Ayun para lang siyang alalay, julalay lang diyan Naglalakad samantalang itong magka-jamming Oh, di ba? O siya parang julalay lang na naglakad Wala talaga mga kababayan, wala siyang ka-close Kaya samantalang si Tatay Digong, biruin niyo yung isa pang video, di ba? Habang siya yung umaakyat, siya yung kinakausap dyan, siya yung nandyan na leader sa summit na yan, pero si Tatay Digong ang nasa sa video, naka-flash. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dito sa video ito? Huwag po kayo mahihiya, ang inyong komentaryo ay mahalaga. Pag-uusapan po natin dyan sa comment section, pag-uusapan natin yan. Maraming salamat kung nakarating ka sa dulong part ng video nito. Ilagay mo po kung taga-saan ka nang mapusuan po natin yan. Pilipinas, as always. Bye-bye!